Isang maikling breakdown kung paano naglaro ang mga anggulo, delivery, at rebuttals habang pinapakinggan natin ang orihinal na mga bars. Susundan natin ang laban bar by bar, tutugtugin ang orihinal na audio at pag-uusapan ang epekto ng bawat highlight. Hindi ko babaguhin ang mga pinakitang linya. Ilalarawan ko lang kung bakit gumagana o hindi ang bawat isa ayon sa supplied analysis. Sa unang round, si Lanzetta ay nagtatag ng isang redemption, claim the title arc, mga threat lines, name drops, at pagbanggit ng katatagan para gawing personal ang stake niya. Si Mahot naman ang nagtuon sa disruption. Inatake niya ang kredibilidad ng institusyon at pumunta sa personal, family paratang ng kolaborasyon ng organizer na may ilang matitinik na payoff at istrukturang mga scheme. Dito, inaalay ni Lanzetta ang kanyang 10-year grind. Na yung pagsubok tsaka dagok. Putang ina mo, 8 taon ko na yan nararanasan pero kailanman hindi ako sumuko at napagod. Isang ethos build. Pinapakita niya na matagal na siyang nagtiyaga at ginagamit iyon para payak na ipakita ang kanyang kredibilidad. Isang admisyon ng nakaraan na pagkatalo bilang setup. Oo, nung nakaraan, nagawa mo akong warakin, wasakin, daragin. Nagbibigay ito ng malinaw na konteksto para sa comeback narrative at umuusad dahil sa rhythm ng triplet verbs. Simple at direktang payoff tungkol sa dedikasyon. Ganyang kadedikado kaya wasak sa akin si Gago. Malinaw ang koneksyon. Ang dedikasyon ang dahilan ng inaangkin niyang dominasyon. Epektibo kung malakas ang delivery. Tiyak na hangarin, kunin ang nararapat sa kanya. Yun ay bawiin sa inyo kung anong dapat para sa akin. Straightforward claim ito ng pag-aangkin ng titulo o posisyon na sumusuporta sa kanyang redemption arc. Isang dramatikong rhetoric ng pagbabago ng halaga. Tamang wala, magkakaroon at yung mayroon mawawalan. Ang reversal rhetoric ay lumilikha ng drama at malinaw ang intensyon. Kahit hindi ito komplikadong wordplay, Mahot pinapakita ang isang listing to reveal na scheme. Teka! Rebelde! Gera! MILF! Nanay! Isa lang yung lumalabas. Technical na galaw ito. Naglilista siya ng labels, tapos pinipiga sa isang reveal para gawing predictable at i-expose ang pagka-one note. Isang agresibong combo ng family insult at paratang sa organizer. Nanay mo pa rin yung mananalo kasi kay Pibus nakabit. Ito ay isang paratang na nagsasama ng personal na panghahamak at akusasyon ng pagtaya kolaborasyon. Epektibo ngunit may katamtamang katiyakan dahil umaasa ito sa audience acceptance. Mahot na may malinis na metaphor tungkol sa karma. Yan ay karmang dapat mong i-handle parang writer's block. At yung Maayos na wordplay, ina-frame ang pagkabigo bilang writer's block na sumasalamin sa artistikong pagkukulang ng kalaban. Confidence flip, sinabing sinadya ang pagkawala. oh, ba't di mo pa napagtanto? Sinadya kong mawala kasi alam kong papahanap mo. Isang reframe na nagpapakita ng tactical na control. Simple pero epektibo sa pagpapakita ng dominance. Hatol, nanalo si Mahot sa round 1. Malinaw na panalo, kumpiyansa, medium. Sa ikalawang round, si Lanzetta ay nagpatuloy sa rebuttal gamit ang baliktaran theme at maraming shock personal attacks para subukang tapusin ang kwento. Si Mahot naman ay umayos ng frame na may paratang sa procedural cheating at nagdevelop ng isang reseta motif na gumawang mas cohesive ang mga rebuttal niya. Lanzetta tinutukan ang pagsisinungaling sa kontradiksyon ng tension. Na ginagamit mo lang yung ganong tugmaan para makabuo ka ng tensyon. Isang malinaw na rebuttal, sinisisi niya ang kalaban sa pagbuo lang ng tension sa pamamagitan ng matchups na naglalayong bawasan ang kredibilidad nito. Matapang na paratang at pananakot na inihahatid niya rito. Nag-snitch tsaka ratto! Kaya kung gusto mo ng baliktaran, lahat kayo ilalaglag ko, tangina nyo! Ito ay paratang na nagsasabing nag-snitch ang kalaban. At kasabay nito ay banta na ibabagsak ang buong network.
epektibo bilang escalation kung tatanggapin ng crowd. Isang madilim na metaphor na tumatama sa pamilya. Tapos yung ilaw ng tahanan, gagawin mong kandila sa larawan? Malakas na emosyonal na imahe ito, mabilis na nakakahit, at naglalayong magdulot ng reaksyon sa audience. Classic shock mother insult na ginagamit para magpalakas ng tensyon. Eh di sana magdalin mo rin yung nanay mo. Tabu tactic ito na madaling tumatanggap ng instant crowd reaction pero riskado kapag sobra ang paggamit. Maikling closing claim ni Lanzetta para tapusin ang ikot. Dahil itong napaidlip ngayong gabi sa akin, pilde! Isang succinct closer na nagdedeklara ng kanyang perceived dominance. Tumitimbang ang bigat nito base sa naunang mga linya. Mhot naglalarawan ng isang visual metaphor para sa kapal ng ulo. Kasi ang laki ng ulo, puro buhat ng bangko, di naman kaya bitbitin. Ngayon tuturuan kita magpakumbaba, sana wag mo dibdibin. Kasi di ka ba kinikilabutan? Malinaw at matulis ang imahe. Sinasabing hindi kayang buhatin ng ego ang bigat. Gumagana ito bilang threat plus humiliation. Simple celebration as proof closer mula kay Mhot. Sipin mo yon, dinaan ko pa sa selebrasyon para lang sabihing wala kang tira. Standard na flex ito na nagko-convey ng komprehensibong dominasyon. Epektibo kung naibenta ang buong linya. Dito, ipinakilala ni Mhot ang reseta motif. Sulat doktor kapag lumetra, nagmamagaling sa titik to. Yan ang bagong disenyo ng reseta, tatak nyo sa isip nyo. Ang reseta motif ay nagbibigay cohesion sa mga rebuttals at tumutulong gawing branded at formulaic ang pag-atake sa kalaban. Mhot nag-deconstruct ng 4-bar formula ng kalaban. 4-bar setup na marahan, sisigaw pa dahan-dahan, dulong punchline babagalan, sabay goofy face. Teknikal na pag-atake ito, tinuturo ang paulit-ulit na performance habit para gawing predictable at maubos ang kredibilidad. Isang imahe ng permanenteng kahihiyan bilang pananakot. Mag-isip ka kahit konti, di ka pa kilalang alamat o nagmarka sa ganto. Yan ang itatak mo sa kokote, mahiya ka sa balat mo. Kasi Nagbibigay ito ng konkretong pangakong reputational damage. Malakas ang sting kapag malakas ang delivery at paniniwalaan ng madla. Hatol, nanalo si Mhot sa round 2. Malinaw na panalo, kumpiyansa, medium. Sa huling round, si Lanzetta ay nakapokus sa paglalantad ng sinasabing katiwalian sa loob ng scene. Paid judges, ninakaw na mic, at restitution, na theatrical at akusatorial. Si Mhot naman ay tumugon ng structurally. Tinukoy ang isang claim, balakid, at in-frame ang kalaban bilang nagpa-show para sa online PPV, kasabay ng pagpapalakas ng sariling kredensyal. Lanzetta, pinapakita ang hungkag na halaga ng binhing pera. Siya, nakain anong pakain sa'yo ni Phoebus ng pera? Kung tulog naman yung presensya, parang kumakain ka na lang ng barya. Ganyan pag... Mahusay na metaphor. Binubura nito ang bisa ng biniling suporta at ipinapakita na walang katotohanan ang backing kapag wala ang tunay na presensya. Direktang payoff na iniuugnay ang maling gawain sa kahinaan. Pero tangina, dali mong mapaghinaan kapag gumagawa ka ng mali. Simple at malinaw, ipinapakita nitong madaling mag-iba ang kalaban kapag nagkakamali. Nasusi sa argumento ni Lanzetta. Isang graphic na pahiwatig ng restitusyon at parusa. Ngayon ibabalik ko sa'yo at sa katawan mo itatahi. Theatrical na imahe ito, ang pagbabalik at pagtatahi sa katawan bilang simbolikong paghihiganti. Malakas kung tumutugon ang madla. Mahigpit na scene point ukol sa platform legitimacy. At yung mga wish nyo di na granted, tandaan mo lang, manalo matalo pag di flip top hindi counted. Strategic na linya. Pinapaalala na hindi counted ang labanan sa labas ng flip top, kaya pinapababa nito ang bigat ng off-platform wins. Tinutukso ang kalaban na humarap sa freestyle challenge. Tara round 4, freestyle lang tayo kung game ka pa para mas klaro. Classical provocation ito na nagpapataas ng pressure at pwedeng magbunga ng instant crowd reaction o pagkapahiya kung tanggapin. Malinaw na nag-contradict sa claim
tungkol kay Balakid. Kasi di naman talaga nakukulong si Balakid, nagpareha Ito ay direktang pag-apply ng rebuttal. Sinasabing hindi talaga nakulong si Balakid na tumatarget sa kredibilidad ng naunang pahayag. Nagbigay siya ng alternatibong paliwanag. nagparehab lang ng sarili, yun ang lehitimong nangyari. Sinabi ni Mhot na nagrehab lang si Balakid, kompletong counterclaim na naglalayong paliitin ang epekto ng akusasyon ng ibang partido. Contrast ng live presence at online replay ang ipinakita niya. Kasi pang internet yan lang at hamo, sa replay na lang magarbo. Ako Epektibong payoff. Binababa ang halaga ng online theatrics sa konteksto ng judged, live na laban. Isang metacritic ng paglipat mula teknik tungo sa showbiz. yung dating technical, pangangalkal na yung technique at naging showbiz na yung bisyo. Malinaw na theme. Ipinapakita niya na ang dating teknikal ay naging palabas na bisyo na nagpapatunay sa kanyang line ng kritisismo sa scene. Credential drop para tapusin ang argumento ni Mhot. Pues 15 panalo, pinakabatang kampyonato nakabakat na sa pangalan. Ito ay pag-aangkin ng mga panalo at titulo na nagbibigay ng authority sa rebuttals. May katamtamang katiyakan pero mahalaga sa narrative ng kredibilidad. Hatol. Nanalo si Mhot sa round 3. Malinaw na panalo. Kumpiyansa. Medium. Pangwakas. Nanalo si Mohot 3-0 ayon sa validated scorecard. Mohot 3, Lanzetta 0. Editorial summary. Inuulit ng resulta ang pattern na si Mhot ay mas consistent sa istruktura ng rebuttals, recurring motifs tulad ng reseta, at compact image punches, habang si Lanceta ay nagdala ng malakas na persona, theatrics, at redeeming arc, ngunit madalas umaasa sa live delivery at may ilang garbled transcription na bumaba sa text-only impact. Paalala, may ilang paratang at factual claims na ipinahayag sa entablado. Ang mga iyon ay panig ng mga rappers at tinuring bilang mga pag-aangkin o paratang sa battle. Ilang punto ay may medium confidence dahil sa problema sa transcript at kawalan ng crowd reaction data. Maganda ang parehong moments. Lanceta sa ethos at drama, Mhot sa scheme at rebuttal. Kung gusto ninyo ng huling hatol, pakinggan ang original bars at gawing baseline ang nalabas na scorecard habang isinasaalang-alang ang delivery at crowd reaction na hindi sakop ng transcript.